Mga ka-update, kung isa ho kayo sumusuporta dito kay BP Sara, kay Pangulong Duterte, para ho sa inyo, ang video na ito, bakit ho natin sinabing para sa inyo ho ang video na ito? Kasi mga ka-update katapos nga nitong si Cabral na di umano alam niyo na ho yung nangyari dyan, yung nalaglag dito sa Cannon Road sa Baguio City na sinasabing walang anomalya, walang nangyaring issue, kundi nalaglag lang daw ho, natangay daw ho ng hangin. Yan yung pahayag na mga, alam nyo na, yung mga utak dyan sa gobyerno ni Marcos Jr. Kasunod-sunod ho niya mga kadate, ilang araw lang yung lumipas. Sino ho yung sumunod? Sumunod ho ayan mga kadate, si Akop! Sumunod ho si Akop! Ano ho ba yung wish ni Cara David mga kabdit? Mamatay daw lahat yung mga, alam nyo na, yung mga magnanakaw, lahat mga kabdit. Ngayon, ano nung nangyayari? Ano hong nangyayari mga ka-update? Ito ho kasing si Akop, kung hindi ho natin kilala yan. Yan daw ho kasi, ayan mga ka-update, basahin ho natin Antipolo Representatives, ex-CIDG Chief Akop, who exposed Mary Grace Piatos, dies. Sino ho ba yung pinaparinggan ho nila Mary Grace Piatos? Itong inquiry net na ito mga ka-update hindi ho talaga natin malaman kung bayaran isang account ito. Kasi tignan nyo naman ho, yung pagpapaano ho talaga nila, anti-Duterte, against the Dutertes, yung mga expose ho nila, yung mga post nila about dyan sa social media. Di ba? Kaya nga itong si Senator Kong Dante Marcoleta ho, mga kabit, pinapatake down niya ho, yung mga tulad nito Rappler, kasi nga ho, marami ho dyan sa social media, ang mga, alam niyo na ho, yung mga fake news. Tignan niyo naman ho ito who exposed Mary Grace Piatos. Kumbaga, pinapakita ho talaga niya na yung sa pahayag na itong inquirer net, mga ka-update, na itong si Akop, siya ang tumukoy dito kay BP Sara dyan sa confidential funds na kaya tinatawag kong Mary Grace Piatos si BP Sara. Pero wala ho silang mapatunayan kay BP Sara dahil mismong COA nagsasabing malinis ho siya. Di ba? Kaya ito ho mga tarantadong ito, nakakarma na ho isa-isa. Di ba nakakarma ho sila isa-isa? Pero ito talagang nakakapagtaka ho dyan, yung kay Cabral mga ka-update, na naniniwala ho ba kayo talagang walang nangyaring anomalya dyan? Naniniwala ho ba kayo dito kay Remula, kay John Vic, na natural lang daw ho yung pagkamatay niya at nalaglag lamang daw ho? Naniniwala ho ba kayo dyan? Na walang tumulak, na walang kung ano-ano man. Pero nagkita ho natin dyan mga ka-update, yung kay Cabral, bago pa ho siya dalhin dyan, tingin na ho natin, malamig na ho yun. Bangkay na ho. Pinalabas lang ho nilang tumalon o nalaglag. Para kasi itong si Cabral, mga ka-update, marami ho nalalaman yan dyan sa proponents insertion ng mga congressman, mga senatongs. Marami hong nalalaman yan dyan. Kaya siguro, dahil alam nilang delikado din sila dito kay Cabral, patahimikin na ho nila. Tapos, hindi lang nagtagal mga ka-update, ilang araw lang sinusumunod. Ayan, yung mga galit sa mga Duterte. Sumunod ho agad yung galit sa mga Duterte. Etong si ako mga ka-update hindi na ho natin, wala na ho tayo masasabing mahaba pa yan dahil nasa kabilang buhay na ho siya. Di ba? Hindi naman ho tayo natutuwa dahil pumanaw siya. Ang kaso lang mga ka-update, pag inakalaban mo yung mga Duterte, parang bumabalik to yung mundo sa inyo. Diba? Update, pakinggan ho natin ito si General's Viewpoint. Ukol pa rin dito kay Akop na lahat nga naman ng mga kumakalaban kay BP Sara sa mga Duterte, dihado pa ho sila kahit na ganyan ho nila tratuhin sila FPRRD, sila BP. Diba? Update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, sa share, sa subscribe lamang ho, malaking tulong na ho. React na ho tayo, sabay-sabay ho tayo mag-react, magkomento sa ating comment section. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Dare to Ask. Title lang niya is Fly High, Mr. Chair. Si late Congressman Akop, ito, yung mainit na balitaktakan nila ni BP Sara. Ito, balikan natin paano inapi ng mga kongresista ang Office of the Vice President, lalo na nung ikinulong nila si Attorney Zuleika Lopez at doon nanindigan si BP Sara, dinipensahan ang kanyang mga tauhan. So, Merisi Gaba, sabi nga nila.
Pakinggan natin ang balitaktakan ng dalawang abogado. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the president why he accepted the resignation. Do not ask due process. Mr. Chairman. Mr. Chair, is Congressman Paduano. Congressman Nakop. Mr. Chair, Madam Vice President, if you have any question insofar as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sir, I will go to court. Opo, pero Oo, that is, pero araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await. that is precisely the point, ma'am. If our action of detaining your chief of staff is against Ayan nga mga kabdit, yan pong nagsasalitang yan. Si Ako po yan yung kung saan ginigisa-gisa niya si VP Sara. Kaso mga kabdit, hindi mo naman magigisa yung kamukha ni VP Sara, lalo na kung alam mo malinis ka sa sarili mo at sa taong bayan. Isipin nyo ho yung confidential funds niyang 125 million, yun po yung pinag-iinitan. Pero itong confidential funds ng presidenteng magnanakaw, 4.5 billion, wala ho sila, wala comment ho sila dyan. Kaya nakakatawa ko eh. Pag kinakalaban mo yung mga Duterte, babalik at babalik yung karma sa inyo. Di ba? Babalik at babalik po yan mga kabdi. the law, I think the proper remedy, and I think you're a lawyer, Yes, sir. the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people Yes. kung anong kaalaman ninyo sa batas? Ang sinasabi ko lang po ay sundin po natin yung batas. Kaya nga, sir, sundin natin yung Kasi batas. nandito Nakita naman ho natin kung gaano ka-professional sumagot ng si VP Sara. Kasi mga kabdit, nag-aral ho ng law yan. Matalino ho yan, kamukha ni Tatay Digong. Pero yung presidente ho natin, tignan nyo, nag-aral ba ng law yan? Tanong ko lang ho sa inyo, hindi ho nag-aral, kaya tignan nyo yung nangyari sa ating bansa. Pabagsak lang pabagsak, yung ekonomiya. Kaya mga kabdita, hindi ho sila umuubra dyan kay VP Sara. Kaya niya hong humarap noon sa Quadcom, kahit sa House of the Representatives, siya mag-isa, wala ho siyang kailangang lawyer dahil mismo sarili niya kaya niya hong ipagtanggol, ipaglaban. Diba? Kaya totoo yan mga kabdit na kay VP Sara talaga yung huling halakhak. Diba? po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes, sir. Sundin natin yung batas. Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the president? Madam Vice President, that is the decision of the committee as a whole. Sana po respetuhin po ninyo. Yes, sir. Kung meron pong remedy, alam naman po ninyo bilang abogado na tama po yung sinasabi ni Congressman Ako, pwede po tayong mag-file ng relief sa Okay, court. sige sir. Tinutulungan ko lang kayo, sir. Kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Tinutulungan ko lang kayo. Maraming salamat po, Madam Vice President. Alex Ayala breaks her opponent. Madam Vice President. Tingnan nyo, itong mga kongresista, paano nila inapi pala, api. Yung 19th Congress yan ha, paano nila inapi si VP Sara, ang ating Tatay Digong. At, sige lang, hindi natutulog ang Diyos. Di ba may kanta na ganyan? Hindi natutulog ang Diyos. So, yan na. Biglaan. Yung nagte-text sa akin, yung mga kaibigan kong researchers, shout out kay Chris Torres and Eudora, nagkaroon pala ng, nagkaroon ng successful kidney transplant si Congressman Agop, November 28 ba? So, after yung kidney transplant, later, yun na, bigla siyang na-cardiac arrest. According to the text that I received, I'm not sure kung gaano katotoo. Bigla na lang, natumba, dinala sa ospital at yun. Hindi natin alam talaga, no? Ang nangyayari sa buhay.
Maraming nagtatanong, sino ang susunod? May mga binabanggit na pangalan, huwag na lang banggitin kaya medyo masama yung ganun. Yung mag-wish ka ng masama sa kapwa mo. Hindi naman ho natin pinapanalangin na sumakabilang buhay yung mga, alam nyo na, yung mga kumakalaban sa mga Duterte, mga magnanakaw. Pero sana mga kapatid, bilis-bilisan ho nila. Di ba? Sana ho, isunod na ho sino. Sino ang gusto niyong isunod mga kapatid, ha? Huwag mo tayo magbanggit, lalo na kung si Marcos Jr. yung usapin dyan sa susunod na yan. Di ba? Eh sana naman, kung magtuturo-turo na tayo mga kapatid, yung alam nyo na, yung mga mastermind, yung mga utak. Hindi yung mga tuta-tuta, yung mga alipores. Kasi katulad ngayon, si Diskaya lamang yung nakulong. Pero yung mga tinuturo niya, yung mga katransaksyon niya, yung mga malalaking isda dyan, yan, si Martin Romualdez, si Bongbong, wala ho sila, chill-chill lang ho. Nagpapalaki lang ho ng ng bayag sa kanilang bahay. Although, viral na viral ngayon si Madam Cara David. Ano daw, priority daw. Yung kanyang birthday wish, prina-prioritize ng Panginoon. Sunod-sunuran na sila. So, sino ang susunod? I don't know. Speaking of Congressman Ako, class 70 siya sa Philippine Military Academy. Philippine Constabulary pa yan noon. Ano ito? Ang branch of service niya is PC. Na pinakamataas niyang ranggo is Major General. Kailang Chief Superintendent natang tawag nila nun. Major General, siya yung pinono ng Criminal Investigation Service noon na naging CIDG na ngayon. Panahon ni President Fidel B. Ramos. Yung pagiging general niya, wala akong question. Although may konting issue tungkol sa Coratong Baliling, but to me, he's a good general. As a lawyer, okay rin siya. As a congressman, okay siya. Except, ito ng 19th Congress, nung kasapi siya, vice chairman ata siya sa Quadcom at ginipit nila si Tatay Digong natin. Kaya, doon ako, sa dami ng nagawang mabuti ni Tatay Digong, lalo na yung war on pulburo niya. Tapos, ganon ang gawin na pinapalabas nila. Sibang kaya mga kapatid, kailan mo kaya, yung, alam niyo na, ma-overdose ka kakok niya. Di ba? Ito nga si Tantoco, yung best friend ni Araneta, mga kapatid, di ba, sumakabilang buhay dahil nasobrahan. Ilang edad pa lamang ho yun, mga kapatid. Ilang, bata pa ho yan si Tantoco, yun dyan sa Las Vegas ba yun? Nevada, yan. Banda ho yan dyan, basta Amerika ho. Tapos nagkagulo, ginawa ho nila dahil para pagtakpan yung First Lady ng Pilipinas, nalaman ni Donald Trump na asawa pala ni Bongbong yung sangkot o yung kasama, nun, alam nyo na, yung sumakabilang buhay. And ginawa ho nila, nilipad nila si Tatay Digong para pagtakpan yung kaaniwalan ni Bangag. Kaya ngayon mga kapatid, tinihintay lang ho natin kung kailan ma-overdose. Alam nyo na kung sino, yung mga gumagamit ng Coca-Cola. Diyan, sa Malacanang, diretsahan mo tayo. Baka nga hindi lang Malacanang, mga kapatid. Pati diyan sa, alam nyo na, yung mga anak nyo dyan, yung sinasabi ni Senator Amy na yung pati anak daw ni Sen Amy, gusto niyang, alam nyo na, jamming daw ho sila. Ano yan, family get together ho talaga, mga kapatid. Na, family reunion ho talaga, yung gusto ni Charis ng House of the Representatives. Na grabe yung report ng Quadcom. Si Tatay Digong daw ang utak ng lahat ng sindikatong kasamaan sa Pilipinas. Di ba? Kung paano ho nila banatan ito si Tatay Digong, yun din ho yung balik sa kanila. Sino ho ba yung nagmumukhang sindikato ngayon sa gobyerno? Sino? Kasi mga kabit, diretsahan na ho tayo. Yung mukhang sindikato ho ngayon sa gobyerno ni Bangag,
ikot-ikot lang ho yan. Nandyan sa ombudsman, nandyan sa, alam niyo na, yung mga pulis. Hindi naman ho mismo mga pulis, mga kapatid, yung alam niyo na, yung mga nakakataas na. Tapos yung isa dyan, parang nasa MMDA chief na ngayon. Yung bagong appoint. Kilala niyo ho yan, mga kapatid. Yung nagdala kay Tatay Digong sa dahig. Yung matapang. Alam niyo na yung matapang tapos niyaya pa ng boxing si Baste. Di ba? Di ba? Ngayon mga update, ang tapang-tapang, yung pala may another promotion lang siyang hinihintay. Di ba? Grabe. Oh. Anong nangyari sa Quadcom nila? Wala namang naisampang kaso sa Pilipinas. Meron ba? Wala namang batas na nagawa o na amin na batas. Wala kong alam. Puros lang propaganda para siraan ang mga Duterte. At tignan nyo ang nangyari sa midterm election. Nasupalpal sila. Marami pa rin nanalo sa lalo na sa men and women in uniform sa Tignan nyo nga mga kadit, yung Quadcom, di ba wala ho silang nagawang maayos dahil sino ho ba yung punteriya? Si VP Sara lang ho talaga yung kanilang tinatarget para nga naman mga kadit, matanggal yung mga Duterte sa kanilang pwesto. Ngayon, lalo na ho ngayon, pinanggigigilan ho si VP Sara dahil alam niyo na, malapit na ho. Ilang years na lang mga kadit, balik 2 years na lang ho yung hinihintay natin dahil ngayon, December na. December na ho, 2028 lang ho yung hinihintay natin. Sige, sabihin na ho natin 3 taon. Okay, 3 taon na lang ho yung hihintayin natin. Luluklok na yung isang Duterte pa. Lilinisin yung gobyerno, lilinisin yung magnanakaw dyan kahit saan, sa Malacanang, sa Senado, sa House of the Representatives. Lalong-lalo na dyan sa House of the Representatives. Namumuno yung dyan, yung minority, alam niyo na ho yan. Si Charis, diyan, marami hong liligpitin. Si VP Sara, hindi naman po liligpitin na patatahimikin, mga kabit. Liligpitin, lilinisin lang ho. Yung gobyerno, libangag. absentee voting. Nangunguna ang mga kandidato ni Tatay Digong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Ayun mga ka-update, kung meron nga ako yung naging opinion, reaction patungkol dito nga kay Jacob, saka alam niyo na yung paninira ho nila dito kay VP Sara, wala ho talagang napupuntahan. Napupunta lang ho saan sumasakabilang buhay ho lahat ng mga bumabanat, nakakarma, basta kalaban ng mga Duterte. Basta kalaban ng mga Duterte, mga kadita, alam nyo na, mabilis po talaga yung karma. Kung hindi man ngayon, hintayin nyo yung ilang buwan, 1 taon, hindi ho natin, basta darating din ho yan, mga kadita. Kaya mga kadita, kung meron ho kayo naging opinion, reaction, dito sa ating tinalakay, sa ating video, pag-usapan ho natin sa ating comment section. Kaya mga kadita, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.